Binagtas ni Victor Ramirez ang lumang kalsada patungo sa Barangay Pag-asa, ang probinsyang matagal na niyang nilisan. Matapos ang maraming taon ng paglilingkod bilang isang dedikadong pulis, narito na siya ngayon, naghahanap ng kapayapaan na matagal nang inagaw sa kanya ng magulong mundo ng krimen at hustisya. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin na maihalong amoy ng lupa at sariwang damo, isang amoy na nagpabalik sa kanyang kabataan. Para siyang isang ibong lumipad ng matagal at ngayon ay bumalik sa kanyang pugad. Ngunit habang binabaybay niya ang pamilyar na kalsada, may bumulaga sa kanyang paningin na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang malawak na bukirin na napapalibutan ng lunti ang halamanan, at sa gitna nito, nakita niya ang isang babae. Nakatalikod ito, abala sa pagdidilig ng mga halaman, at sa paligid nito, nagtatakbuhan ang 5 maliliit na bata, puno ng buhay. Ang kanyang paningin ay nanlabo, ngunit ang pamilyar na tindig ng babae ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Alona, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi. Hindi ito si Alona. Ito si Althea, ang kanyang unang pag-ibig, ang babaeng akala niya ay tuluyan nang nawala sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay kumirot, halo-halong gulat at matinding pananabik. Paano? Bakit? At sino ang 5 batang kasama niya? Dumiretso si Victor sa bahay ni Mang Ben, ang matagal na nilang kapitbahay na laging may alam sa lahat ng nangyayari sa barangay. Matanda na si Mang Ben, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim pa rin. Magandang araw po, Mang Ben, bati ni Victor, may ngiti sa labi. Victor! Ikaw na ba yan, iho, masiglang bati ni Mang Ben, habang naglalakad palapit. Ang tagal mo nawala ah. Nagretiro ka na ba? Tumango si Victor. Opo, Mang Ben, kailangan ko nang magpahinga. Marami po bang nagbago rito? Marami, iho, sabi ni Mang Ben, habang nagkakamot sa ulo. Ang pinakamalaking pagbabago, yan. Ang luntiang buhay. Ikinaway niya ang kamay patungo sa direksyon ng bukirin na nakita ni Victor kanina. Doon nakatira yung babaeng may 5 batang bituin. Napataas ang kilay ni Victor. 5 batang bituin? Iho. Si Althea Salvador. Ang dami ng pinagdaanan niyan. Walang asawa pero may 5 anak. Walang nakakaalam kung sino ang ama. Basta ang alam ko, nag-iisa siyang nagtataguyod sa mga batang iyan sa bukid. Bumalik ang kirot sa dibdib ni Victor. Si Althea, nag-iisa. May 5 anak. Hindi niya maintindihan. Ang huling balita niya kay Althea ay ang bigla nitong paglisan matapos silang maghiwalay. Walang paliwanag, walang paalam. Kinabukasan, sinubukan ni Victor na lapitan ang trangtray, lunti ang buhay, sa ilalim ng dahilan na gusto niyang bumili ng mga sariwang gulay at prutas. Maaga pa lang, naglakad na siya patungo roon, ang puso ay kumakabog. Nang makarating siya sa gate, nakita niya si Althea na abala sa pag-aani ng mga kamatis. Nakasuot siya ng lumang damit panlaro, ang kanyang buhok ay nakatali ng simpleng panyo, ngunit kahit na ganoon ang kanyang itsura, hindi maitago ang ganda at alindog na nakita niya noon. Mas mature na siya ngayon, mas may bakas ng hirap sa kanyang mukha, ngunit mas nakikita rin ang kanyang lakas. Magandang araw po, bati ni Victor, sinisikap na gawing natural ang boses. Nag-angat ng tingin si Althea. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Victor. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanuyo. Hindi siya nagsalita, tinitigan lang si Victor na tila nakakita ng multo. Gusto ko lang sanang bumili ng mga gulay at prutas, sabi ni Victor, sinisira ang katahimikan. Sabi ni Mang Ben, magaganda raw ang ani ninyo rito. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha, tumango si Althea. Ano po ang hanap ninyo? Ang kanyang boses ay malamig, halos walang emosyon. Naramdaman ni Victor ang pader na itinayo ni Althea. Hindi siya ang dating Althea na puno ng buhay at ngiti. May matinding kalungkutan sa kanyang mga mata at isang pader na mahirap gibain. Kahit ano pong sariwa, sagot ni Victor, sinisikap na huwag pansinin ang lamig sa kanyang tinig. Ang tagal na rin po nating hindi nagkikita, Althea. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Althea. Marami nang nagbago, Victor. Mas maganda siguro kung bibili ka na lang at huwag nang magtanong. Napabuntong hininga si Victor. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtanggap. May sakit sa kanyang dibdib. Akala niya, sa tagal ng panahon, may konting lambing pa rin siyang mararamdaman mula kay Althea. Okay, sabi ni Victor.
kung ano na lang po ang mayroon kayo. Habang namimili si Althea, pinagmasdan ni Victor ang kanyang mga galaw. Ang bawat paghakbang niya ay puno ng pagod, ngunit may determinasyon. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, may bakas ng pagod sa pagtatrabaho sa bukid. Isang malaking pagbabago mula sa Althea na kilala niya noon, ang estudyante na puno ng pangarap at pag-asa. Sa mga sumunod na araw, madalas na bumabalik si Victor sa luntiang buhay. Hindi na para bumili lang ng gulay, kundi para obserbahan si Althea at ang mga bata. Nais niyang maunawaan kung ano ang nangyari. Nakita niya si Althea na naghahanda ng pagkain para sa kanyang 5 anak, si Isay, ang tahimik na panganay, si Jojo, ang hyper na mahilig tumakbo, si Mayumi, ang mahiyain na laging nakakapit kay Althea, si Junior, ang makulit na laging nagpapatawa, at si Ligaya, ang bunso na laging nakangiti. Ang bawat bata ay may kakaibang enerhiya, at si Althea ay tila isang orchestra conductor, pinamamahalaan ang lahat ng buong pagmamahal. Isang hapon, habang nagtatago si Victor sa likod ng malaking puno ng mangga, nakita niya si Althea na nakaupo sa damuhan, nakayakap sa kanyang 5 anak. Kinakantahan niya ang mga ito ng isang lumang awit, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Nakita niya ang pag-iyak ni Althea, tahimik at walang tunog, habang hinahaplos ang buhok ng kanyang mga anak. Ang larawang iyon ay bumabasag sa puso ni Victor. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Althea ang lahat ng ito ng mag-isa. Walang asawa. Walang ama ang mga bata. Ang mga bulong-bulungan sa barangay ay nagpatuloy at mas nagbigay ng kuryosidad kay Victor. Ang mga tao ay nagtataka, naghuhulaan. Walang sinuman ang nakakaalam ng buong katotohanan. Gabi na. Tahimik ang buong barangay. Ngunit si Victor ay hindi makatulog. Ang imahe ni Althea at ng 5 bata ay patuloy na sumasagi sa kanyang isip. Ang kanyang dating pag-ibig ngayon ay isang misteryosong ina na nagtatago ng isang malaking lihim. Nagpasya siyang bumalik kay Mang Ben, kailangan niyang malaman pa ang higit. Mang Ben, may narinig po akong mga kwento tungkol kay Althea, sabi ni Victor, habang umiinom ng kape na inihanda ni Mang Ben. Totoo po ba yung sinasabi nila na walang asawa, walang ama ang mga bata? Napabuntong hininga si Mang Ben, iho, sa probinsya, mahirap magtago ng lihim. Walang nakakaalam kung sino talaga ang ama. Pero ang alam ko, malaki ang utang na loob ni Althea sa akin at sa pamilya ko. Kami ang tumulong sa kanya noong panahong wala siyang matakbuhan. Bata pa siya noon at nag-iisa. Nasaan po siya noon, tanong ni Victor. Sa Maynila, iho. Nag-aaral ka pa noon sa kolehiyo nang bigla na lang siyang naglaho. Akala namin ay tuluyan na siyang nawala. Pagbalik niya, nag-iisa na siya at buntis. Nagulat si Victor. Buntis? Noong panahong naghiwalay sila? Hindi niya maintindihan. At nanganak siya rito, tanong ni Victor. Iho. Pero hindi lang iisa ang isinilang niya. 5 maliliit na anghel. Walang nakakaalam kung paano nangyari yan. Isang himala kung tutuusin. 5 maliliit na anghel. Ang impormasyon ay parang bombang sumabog sa isip ni Victor. 5 bata. Isang inosenteng babae. Isang malalim na lihim. Biglang nanindig ang balahibo ni Victor nang marinig niya ang usapan ng 2 babae na naglalakad sa kalsada, malapit sa bahay ni Mang Ben. Kawawa naman si Althea, no? Wala pa ring nakakaalam kung sino talaga ang ama ng mga bata, sabi ng isang babae. Alam mo, may narinig akong bulong-bulungan. May koneksyon daw si Ate Marisa Ramirez sa lahat ng nangyari sa kanya noon. Siya raw ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Althea, bulong ng isa pa. Natigilan si Victor. At Marisa. Ang kanyang ate. Ang babaeng laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang pamilya at reputasyon. Ang babaeng laging kontra sa relasyon nila ni Althea noon. Ang kanyang hinala ay naging isang malamig na takot. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ang bawat tanong ay nagdulot ng isang matinding pagnanais na tuklasin ang lahat ng lihim na nakatago sa likod ng ngiti ni Althea at sa katahimikan ng Barangay Pag-asa. Narinig ko ang bulong-bulungan sa barangay. Si Victor Ramirez, bumalik na. Ang pangalan pa lang niya ay sapat na para manginig ang buong kalamnan ko. Akala ko, matagal ko nang nailibing ang nakaraan, ang sakit, at lalong-lalo na ang alaala niya.
Ngunit narito siya, at kasama niya ang lahat ng bangungot na pinilit kong takasan sa loob ng 15 taon. Napakasakit ng mga alaala, parang sariwang sugat na dinidiligan ng asin. Ang pag-ibig naming dalawa, puro pangarap, puno ng pag-asa. Hanggang sa isang gabi, ang lahat ay gumuho. Ang kahihiyan, ang takot, ang pagkadismaya sa sarili. Pinaniwalaan kong ako lang ang may kasalanan. At nang malaman kong buntis ako, walang ibang pumasok sa isip ko kundi ang tumakas, lumayo, at itago ang katotohanan. Ang pagdating ni Victor ay parang kidlat sa gitna ng payapa kong buhay. Hindi ko siya hahayaan na lapitan ang mga anak ko, hindi ko hahayaan na galawin ang mundo na buong hirap kong itinayo para sa kanila. Ayokong maranasan nila ang sakit at pagtatago na pinagdaanan ko. Sila ang aking buhay, ang aking mga bituin. At handa akong gawin ang lahat para lang maprotektahan sila. Isang umaga, habang nag-aalaga ako ng mga tanim na kamatis sa lunti ang buhay, naramdaman ko ang kakaibang kirot sa aking likod. Napansin ko ang ilang dahon na may kulay dilaw, senyales ng sakit. Napabuntong hininga ako. Marami pa akong dapat gawin. Kailangan kong bumili ng abono, kailangan kong ayusin ang irigasyon. Malaki ang bukid at mag-isa lang ako. Mama, tulungan ka na namin, masiglang sigaw ni Jojo, ang pangalawang panganay, habang tumatakbo papalapit kasama sina Isay, Mayumi, Junior at Ligaya. Si Isay, ang panganay, ay agad kinuha ang balde at nagsimulang magdilig. Si Jojo ay abala sa paghukay ng lupa. Si Mayumi ay pinupulot ang mga nalaglag na dahon. Si Junior at Ligaya naman ay abala sa paglalaro sa gilid. Napangiti ako. Sila ang aking lakas. Sila ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Salamat, mga anak, sabi ko, habang hinahaplos ang buhok ni Ligaya. Ang kanilang presensya ay nagpapawi ng pagod at takot sa aking puso. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapaalala sa akin ng himala, 5 biyaya na ipinagkaloob sa akin sa kabila ng pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Pero ang alaala ng gabing iyon ay hindi kailanman nawala. Ang dilim. Ang lamig. Ang paggising ko na puno ng takot at pagkalito. Hindi ko maalala ang mukha ng salarin, tanging ang matinding sakit at ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Pagkatapos, ang malaking pasakit nang malaman kong nagdadalang tao ako. Hindi isa, kundi 5 buhay ang bigla kong pananagutan. Naalala ko ang pagmamakaawa ko kay Mang Ben at Aling Cora, ang kanyang asawa, na tulungan akong itago ang katotohanan. Sila ang naging pamilya ko, sila ang nagbigay sa akin ng luntiang buhay, at sila ang nagpatunay na mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Ngunit ang takot ay laging naroon, laging nakakapit sa aking dibdib. Tiningnan ko ang bawat isa sa aking mga anak. Ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ngiti. Ang bawat isa ay tila isang maliit na bahagi ng isang malaking lihim na pinilit kong ibaon ng napakalalim. Handa akong gawin ang lahat, kahit labanan si Victor, para lang manatili silang ligtas at masaya. Mama, luto na po ba ang tanghalian? Tanong ni Junior habang umuupo sa tabi ko. Malapit na, anak, sagot ko, pilit nang umingiti. Narinig ko ang tunog ng motor sa labas ng bukid. Napakunot ang noo ko. Sino naman kaya ang darating ng ganitong oras? Napalingon ako sa gate at nakita ko si Victor. Nakatayo siya doon, nakatingin sa akin, at may hawak siyang basket. Hindi ko mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Magandang umaga, Althea, bati niya, may ngiti sa labi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Nagdala ako ng ilang gulay mula sa bayan. Fresh pa. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Bakit siya narito? Hindi niya dapat ako nilalapitan. Hindi niya dapat nakikita ang mga anak ko. Salamat, Victor, sabi ko, sinisikap na gawing kalmado ang aking boses, kahit na nanginginig ang buo kong katawan. Pero hindi ko kailangan. Kailangan natin mag-usap, Althea, sabi niya, seryoso ang kanyang mukha. Alam kong may gusto kang itago. Pero bakit? Lumapit ang mga bata sa akin, tila nakaramdam ng tensyon. Si Mayumi ay mahigpit na humawak sa aking kamay. Napansin iyon ni Victor. Mama, sino po siya? Tanong ni Ligaya, nakatingin kay Victor nang may pagtataka. Napaatras ako. Hindi pa ito ang oras. Hindi pa. Hindi ko hahayaan na malaman ni Victor ang katotohanan.
Hindi ko hahayaan na masira ang buhay ng mga anak ko. Mag-ingat kayo, mga bata, sabi ko, habang hinahawakan ang mga kamay nila. Pumasok na kayo sa bahay. Naghihintay ang tanghalian. Tiningnan ko si Victor, ang aking mga mata ay puno ng pagbabanta. Umalis ka, Victor. Walang dapat pag-usapan. Ang buhay ko ay buhay ko at walang kang karapatang manghimasok. Ngunit sa halip na umalis, nanatili siyang nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng determinasyon. Alam kong hindi siya basta-basta susuko. Nasaan po si Papa? Biglang tanong ni Jojo, habang lumalapit kay Victor at nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ang tanong na iyon ay parang malaking bombang sumabog sa pagitan naming dalawa. Naging kalmado si Victor, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at kuryosidad. Ang mga mata ni Jojo ay nakatingin ng diretsyo kay Victor, naghahanap ng sagot. Napakunot ang noo ko nang marinig ang tanong ni Jojo. Nasaan po si Papa? Biglang bumalik ang alaala ng gabing iyon, kung paano ako iniwan ni Althea nang walang pasabi. Ang bigat ng kanyang paglisan ay mas matindi pa kaysa sa isang suntok. Pero ngayon, nakikita ko ang isang bahagi ng kwento na hindi ko alam. 5 bata. 5 kibituin na walang tipapa. At ang tanong ni Jojo, na tila inosente, ay nagbukas ng isang malaking kuryosidad sa aking puso. Kailangan kong malaman. Bumuntong hininga si Althea. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabahala. Jojo, pumasok na kayo sa loob. Maghanda na tayo ng tanghalian. Sumunod naman ang mga bata, maliban kay Jojo na nakatingin pa rin sa akin. Ngumiti ako sa kanya, at sa isang iglap tumakbo rin siya papalabas. Tiningnan ko si Althea, na ngayon ay mas kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Victor, hindi ko alam kung bakit ka nandito, sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig. Pero hindi ko hahayaan na guluhin mo ang buhay namin. Hindi ko ginugulo ang buhay niyo, Althea, sagot ko. Naghahanap lang ako ng sagot. Bakit ka umalis noon? At sino ang ama ng mga bata? Napailing si Althea. Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, masaya kami ngayon. At hindi ko kailangan ng kahit sinong magpaliwanag sa akin ng buhay ko. Pero kailangan mong magpaliwanag sa akin, Althea, git ko. Matagal tayong nagkasama. Matagal kitang hinanap. At ngayon, nakikita ko na may 5 bata ka, na walang ama. Hindi ko matanggap yan. Gusto kong malaman ang katotohanan. Anong katotohanan pa ba ang gusto mong malaman? Tanong niya, may bahid ng sakit sa kanyang tinig. Ang katotohanan na iniwan mo ako noon. Na nag-iisa akong lumaban sa buhay. O ang katotohanan na hindi mo ako hinanap. Napayuko ako. Totoo ang sinabi niya. Hindi ko siya hinanap. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang biglaang paglisan niya ay nagdulot ng malaking sakit at pagkadismaya sa akin. Akala ko ayaw na niya sa akin. Akala ko wala na kaming pag-asa. Patawad, Althea, bulong ko. Nagkamali ako noon. Pero ngayon, narito ako. Gusto kitang tulungan. Gusto kong malaman ang lahat. Napakabuntong hininga si Althea. Wala kang dapat tulungan, Victor. Ang kailangan ko lang ay kapayapaan. At sana, hayaan mo kaming magkaroon ng kapayapaan. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, hindi ako sumuko. Sa mga sumunod na araw, madalas akong bumalik sa lunti ang buhay. Hindi na ako nagtanong, kundi tumulong na lang. Diniligan ko ang mga halaman, tumulong sa pag-aani, at minsan, naglaro rin ako sa mga bata. Napansin kong mahiyain si Mayumi, ngunit si Junior at Ligaya ay madaling napapangiti. Si Isay ay tahimik pa rin, ngunit madalas siyang nakatingin sa akin. Si Jojo ay masigla at madalas lumapit sa akin para magtanong tungkol sa aking buhay bilang pulis. Isang hapon, habang abala ako sa paghukay ng lupa, lumapit sa akin si Jojo. Tito Victor, marunong po ba kayong magkwento? Tanong niya, nakangiti. Naman, sagot ko, may ngiti rin sa labi. Anong kwento ang gusto mong marinig? Kwento po tungkol sa isang bayani, sabi niya, at nakita ko ang kinang sa kanyang mga mata. Parang ikaw po, pulis. Naramdaman ko ang paglamlam ng aking puso. Ito ang unang pagkakataon na may bata na humanga sa akin ng ganito. Sinimulan kong magkwento tungkol sa aking mga karanasan bilang pulis, at ang mga mata ni Jojo ay nagniningning sa pagkabighani.
Maya-maya, lumapit si Althea, may hawak na baso ng tubig. Victor, magpahinga ka muna. Halos maghapon ka nang nagtatrabaho. Okay lang, Althea, sabi ko, tumayo. Nasiyahan lang akong tulungan ka. Tiningnan niya ako ng may pag-aalinlangan. Salamat. Ang salitang iyon ay masarap pakinggan. Kahit papaano, may konting pagbabago. Nga pala, Althea, sabi ko, pilit na iniba ang usapan. Nabanggit ni Mang Ben na nag-aaral ka raw sa Maynila noon. Naalala ko pa ang pangarap mo na maging isang guro. Nanahimik si Althea. Ang kanyang mga mata ay nanumbalik sa lamig. Matagal na yon, Victor. Maraming nagbago. Pero nag-iba ka, git ko. May nangyari sa'yo na hindi ko alam. Hindi lang dahil sa paghihiwalay natin. Nakita ko ang paglunok ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang nakaraan ay nakaraan, Victor. Mas maganda kung hindi na natin babalikan. Paano kung ang nakaraan ang susi sa lahat ng nangyayari ngayon, tanong ko. Althea, ang biglaang paglisan mo noon ang totoo, nasaktan ako. Akala ko, ayaw mo na sa akin. Akala ko, hindi na ako sapat para sa'yo. Napaiyak si Althea. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi yan totoo, Victor. Hindi ka kailanman naging hindi sapat. May nangyari lang isang bagay na hindi ko maaaring sabihin sa'yo. Pero may karapatan akong malaman, Althea, sabi ko, lumapit sa kanya at sinikap na hawakan ang kanyang kamay. Ngunit umiwas siya. Wala kang kinalaman sa nangyari sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. At mas maganda kung huwag ka nang mangialam. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit sa aking lumang kwarto sa bahay namin, nakita ko ang isang lumang litrato. Ito ay litrato namin ni Althea. Magkasama kami sa parke, nakangiti, puno ng pag-asa sa aming mga mata. Naalala ko ang lahat ng pangarap namin noon, ang simpleng buhay, ang pagbuo ng pamilya. Biglang bumalik ang alaala ng araw na iyon, kung paano ko siya hinihintay sa aming tagpuan, ngunit hindi siya dumating. At pagkatapos, ang maikling sulat na natanggap ko mula sa kanya, nagsasabing hindi na niya ako mahal, at kailangan niyang umalis. Napakasakit noon. Ngunit ngayon, alam kong may iba pa. Ang mga salita ni Mang Ben, ang mga bulong-bulungan sa barangay, at lalo na ang mga mata ni Althea. Lahat ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na kwento. Napansin ko ang isang lumang sobre sa ilalim ng larawan. Walang laman, ngunit may isang maliit na logo ng isang resort sa Batangas. Isang resort na matatagpuan malapit sa lumang bahay ng pamilya Ramirez, kung saan madalas kaming pumunta noon. Kung saan naganap ang huling pagkakataon na nakita ko si Althea, 1 linggo bago siya naglaho. May kinalaman ba ito sa lahat? Hindi ako mapapakali. May isang bahagi ng aking nakaraan na hindi kumpleto. At ngayon, sa harap ko ang 5 batang iyon na may malaking kuryosidad sa kanilang mga mata. Kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman kung sino ang ama. At higit sa lahat, kailangan kong malaman kung sino ang gumawa nito kay Althea. Pagkagat ng dilim, habang naglalakad ako pabalik sa bahay ni Mang Ben, narinig ko ang mahinang iyak ng isang bata mula sa luntiang buhay. Sinilip ko ang bakod at nakita ko si Mayumi nakaupo sa damuhan, umiiyak. Lumapit ako ng dahan-dahan. Mayumi, bakit ka umiiyak? Tanong ko. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nawawala po ang paborito kong manika. Bigay po ni Mama. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Ang simpleng problema ng isang bata, ngunit napakasakit para sa kanya. Yumuko ako at nagsimulang hanapin ang manika. Sa ilalim ng isang saging, nakita ko ang manika. Ibinigay ko ito kay Mayumi. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat po, Tito Victor. Sa sandaling iyon, tiningnan ko si Mayumi, ang kanyang mga mata ay bilugan at malaki, at may isang pamilyar na kislap sa mga mata niya. Ang kanyang mga ngiti. Ang kanyang buhok. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Mayroon nga ba akong nakikita? O nagkakamali lang ako? Ang kuryosidad ko ay naging isang matinding pagnanais na alamin ang katotohanan. Ngayon mismo. Narito ang ika-4 na kabanata ng ating kwento. Chapter 4, Mga Piraso ng Lihim D. Ang pagbalik ni Victor ay parang alon na unti-unting lumalapit sa pampang. Alam kong anumang oras,
babasagin nito ang pader na buong hirap kong itinayo sa loob ng 15 taon. Ang pagkausap niya kay Jojo at ang tanong nito tungkol sa hipapa, at ngayon ang paglapit niya kay Mayumi ay nagdulot ng matinding kaba sa aking dibdib. Mas lalo akong nag-alala na baka malaman niya ang buong katotohanan. Hindi pa ako handa. Hindi pa handa ang mga anak ko. Ang luntiang buhay ay ang aking kanlungan, ang aking tanging mundo kung saan ligtas kami. Ngunit ngayon, tila nanganganib itong gumuho. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kusina, napansin kong bukas ang pintuan sa likod. Agad kong sinara at nilagyan ng kadena. Pagkatapos, sinigurado kong nakasara ang lahat ng bintana. Ang simpleng gawain ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa akin. Hindi na ako tulad ng dati walang takot. Ngayon, bawat galaw, bawat tunog ay nagpapaalala sa akin na may kailangan akong protektahan. Nilapitan ko ang mga bata na abala sa paglalaro ng kanilang mga manika. Mga anak, tandaan nyo ang sinabi ko, Huwag kayong kakausap ng mga hindi nyo kilala. At kung may hindi kayo kilala na lumapit sa inyo, sabihin nyo agad sa akin. Tumango naman sila, ngunit nakita ko ang pagtataka sa kanilang mga mata. Gusto kong ipaliwanag, gusto kong sabihin sa kanila ang lahat, ngunit paano? Paano ko sasabihin sa kanila ang isang bagay na halos sumira sa buhay ko? Ang bigat ng lihim na ito ay parang kadenang nakakapit sa aking leg. Naalala ko ang gabing iyon, ang gabing nagpabago sa lahat. Ang gabi kung saan ang aking pagkababae ay inalisan ng dangal. Ang lamig ng sahig. Ang sakit. At pagkatapos ang mga salita ni Marisa. Althea, walang sinumang maniniwala sa iyo, ang kanyang tinig ay malamig, puno ng pagbabanta. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya Ramirez. Mas mabuti kung mananahimik ka na lang. At lalong-lalo na, lumayo ka kay Victor. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong tumusok sa aking puso. Wala akong nagawa. Wala akong nilabasan ng sama ng loob. Nag-iisa akong lumaban, nag-iisa akong nagdala ng pasanin. Ang sakit ay nagdulot ng matinding takot, isang takot na nanatili sa akin hanggang ngayon. At ang takot na iyon ang nagtulak sa akin na ilayo ang sarili ko kay Victor, para hindi na siya masaktan pa, at para mailayo ang mga bata sa kapahamakan. Isang hapon, habang naglalakad ako pabalik mula sa bayan, matapos bumili ng mga gamit sa bukid, nakita ko ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa tapat ng bahay ni Victor. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang kotse ni Ate Marisa Ramirez. Ang aking puso ay kumabog ng mabilis. Ano ang ginagawa niya rito? Bakit siya biglang nagpakita? Nagmadali akong magtago sa likod ng malalaking puno, sinisigurado na hindi niya ako makikita. Nakita ko siyang lumabas ng kotse, may matamis na ngiti sa labi at pumasok sa bahay ni Victor. Ang paglitaw niya ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa akin. Tiyak na may balak siyang masama. Hindi pa rin siya nagbabago. Maya-maya, narinig ko ang pag-uusap nila. Malabo, ngunit sapat na para marinig ko ang ilang salita. Kumusta na, Victor? Mukhang nag-enjoy ka sa probinsya, sabi ni Marisa, ang kanyang tinig ay puno ng pagpapaimbabaw. Okay lang, ate, sagot ni Victor, may pagkailang sa kanyang boses. Nagpapahinga lang. Maganda naman yan, sabi ni Marisa. Pero balita ko, masyado kang nagiging malapit sa bukid na yan. Sa luntiang buhay. At sa babae na iyon. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Narinig niya. Alam niya. Wala kang pakialam doon, ate, sabi ni Victor, may bahid ng pagbabanta sa kanyang tinig. Aba, bakit hindi, sabi ni Marisa. Kapatid mo ako, Victor. Ayoko lang na mapunta ka sa kung sino. Alam mo naman ang reputasyon ng pamilya natin. Hindi ka dapat lumapit sa mga ganyang tao. Lalo na at may 5 bata na hindi alam kung sino ang ama. Napakapit ako sa puno. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa aking sikmura. Ang inggit at pagkamuhi sa kanyang boses ay malinaw. Hindi pa rin siya nagbabago. Narinig ko ang mahinang pagtatalo nila. Sinubukan ni Marisa na pigilan si Victor sa paglapit sa akin. Ngunit alam kong hindi na siya magpapapigil. At iyon ang kinatatakutan ko. Kinagabihan, habang nililigpit ko ang mga gamit sa bukid, napansin ko ang isang maliit na sobre na nakapatong sa batong ginagamit ko para sa pagtatanim. Wala itong pangalan.
Binuksan ko ito ng may pagtataka. Sa loob, may isang lumang litrato. Litrato namin ni Victor. Nakangiti kami magkasama sa beach noong bata pa kami. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita sa sulat kamay na pamilyar sa akin. Ang nakaraan ay hindi kailanman mamatay. Mag-ingat ka. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang mga salita. Ang sulat kamay na iyon. Hindi ito kay Victor. Hindi ito sa akin. Ito ay kay Marisa. Walang duda. Siya ang nasa likod nito. Ang kanyang pagdating, ang kanyang mga salita at ngayon ang babala. Alam niya na. O naghihinala siya. Ang takot na matagal kong kinalimutan ay muling bumalik, mas matindi pa kaysa dati. Hindi lang ako ang nasa panganib. Ang aking mga anak. Sila ang aking kahinaan. At alam ni Marisa iyon. Ang kanyang banta ay malinaw. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong protektahan ang aking pamilya, kahit na kailangan kong harapin ang lahat ng nakaraan. Ang lihim na aking iningatan ay unti-unting lumalabas. At ngayon, alam kong walang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ng mga kapitbahay, ang biglaang paglitaw ni Ate Marisa, at lalo na ang mga mata ni Althea na puno ng takot, lahat ay nagpatunay sa akin na may mas malalim na kwento sa likod ng lahat ng ito. Ang tanong ni Jojo tungkol sa hipapa at ang pagkakahawig ng mga bata sa isa't isa ay patuloy na bumabagabag sa akin. Naramdaman ko ang kakaibang kirot sa aking dibdib. Hindi lang ito kuryosidad, may halo itong panghihinayang at pag-aalala. Ang Althea na nakita ko ay malayo sa Althea na minahal ko. May bakas ng matinding hirap at lungkot sa kanyang mukha, at iyon ang nagtulak sa akin na alamin ang lahat. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na ako sa luntiang buhay. Hindi na ako pumasok sa gate. Nanatili ako sa labas at pinagmasdan ko lang ang pagtatrabaho ni Althea. Napansin kong nag-iisa na naman siya, nag-aani ng mga mais. Ang kanyang bawat galaw ay mabagal, tila napapagod. Nagdesisyon akong tulungan siya. Kinuha ko ang aking sombrero at naglakad papasok sa bukid. Althea, tawag ko, lumapit sa kanya. Magandang umaga. Nagulat siya nang makita ako at bahagya siyang umatras. Victor, ano ang ginagawa mo rito? Tumutulong lang, sabi ko, kinuha ang isang basket at nagsimulang mag-ani ng mais. Mukhang marami kang ani ngayon, ah. Nanatili siyang tahimik. Ngunit nang makita niya akong seryosong tumutulong, tila bumaba ang pader na nakikita ko sa kanya. Hindi siya nagsalita, pero hindi na rin niya ako tinaboy. Habang nag-aani kami, pinagmasdan ko ang kanyang mga kamay. Magaspang, may mga kalyo. Isang patunay ng hirap na pinagdaanan niya. Noon, ang mga kamay niya ay malambot, angkop sa isang guro na pangarap niyang maging. Ang ganda ng bukid mo, Althea, sabi ko, sinisikap na basagin ang katahimikan. Naalala ko pa ang pangarap mo noon na magkaroon ng sarili mong hardin. Mas malaki pa ito sa hardin, Althea. Ito ay isang bukid. Napatingin siya sa akin. May bahid ng pait sa kanyang ngiti. Marami nang nagbago, Victor. Ang mga pangarap ay nagbabago rin. Pero ang pagsisikap mo, hindi nagbago, sabi ko. Nakita ko kung paano mo inaalagaan ang mga bata. At ang bukid na ito. Ang tindi mo, Althea. Biglang namula ang kanyang pisngi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang magpakita ng emosyon maliban sa galit at takot. Sa sumunod na mga araw, naging bahagi na ako ng pang-araw-araw na buhay sa luntiang buhay. Tumutulong ako sa pagtatanim, pagdidilig at pag-aani. Naglalaro ako sa mga bata. Nagsisimula na silang masanay sa presensya ko. Si Isay ay madalas nang magtanong sa akin tungkol sa mga aklat na nabasa ko. Si Jojo ay patuloy na nagpapakwento tungkol sa pulis. Si Mayumi ay hindi na ganoon kamahiyain. Si Junior ay madalas na akong kinukulit. At si Ligaya, ang bunso, ay madalas nang lumapit sa akin para magpalambing. Napansin ko na sa tuwing kasama ko ang mga bata, nawawala ang pagod ni Althea. May ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan sa bahay ni Mang Ben, naalala ko ang isang pag-uusap namin ni Ate Marisa noon.
Victor, hindi ka dapat lumapit sa mga ganyang babae, sabi ni Ate Marisa noon, may pagbabanta sa kanyang tinig. Hindi sila angkop sa pamilya natin. May reputasyon tayo, Victor. Maghanap ka ng babaeng karapat-dapat sa pangalan ng Ramirez. Pero mahal ko si Althea, ate, sagot ko noon. Pag-ibig. Victor, ang pag-ibig ay hindi lang damdamin. Ito ay pagpili. At hindi siya ang tamang pagpili para sa'yo. Hindi ko gaanong binigyan ng pansin ang mga salita niya noon. Akala ko nag-aalala lang siya para sa akin. Ngunit ngayon, sa bawat salita ni Marisa, mayroon akong nakikitang paghinala. Ang kanyang sobrang pagkontrol, ang kanyang pag-aalala sa reputasyon, at ang kanyang matinding pagtutol kay Althea. Lahat ay tila konektado. Habang iniisip ko ang lahat, napansin kong nakatingin sa akin si Jojo. Ningiti siya, at sa isang iglap, nakita ko ang isang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata. Hindi ko mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Pamilyar. Napakapamilyar. Saan ko nga ba nakita ang mga matang iyon? Hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin. Ang posibilidad. Impossible. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Pero ang bawat araw na nakikita ko si Althea at ang mga bata, mas lumalalim ang aking pagdududa. Ang paraan ng pagtawa nila. Ang kanilang mga galaw. Ang kanilang mga mata. Isang hapon, habang naglalaro ako ng tumbang preso kasama ang mga bata, biglang nadapa si Isay. Agad akong lumapit upang tulungan siya. Okay ka lang, Isay, tanong ko, habang tinutulungan siyang tumayo. Opo, Tito Victor, sabi niya, may kaunting sakit sa kanyang boses. Napakagatlabi siya. Nakita ko ang isang lumang peklat sa kanyang braso, isang peklat na tila bakas ng isang sugat. Hindi ito ganoon kalaki, ngunit sapat na para mapansin ko. Ang peklat na iyon parang nakita ko na rin noon. Saan? Naalala ko ang isang aksidente sa aming bahay noon, bago pa man kami maghiwalay ni Althea. Nakabasag siya ng baso at nagkaroon siya ng maliit na hiwa sa braso. Iyon. Iyon ang parehong peklat. Hindi ko lang sigurado kung iyon nga ang peklat na nakita ko. Ngunit ang isip ko ay naglaro na. Kung si Isay ay may peklat na katulad ng kay Althea, ano pa ang ibang koneksyon? Ang lahat ng ito ay masyadong maraming coincidence para maging totoo. Ang dating di sweet suspicion ay naging isang matinding paghinala. Kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman kung ano ang totoo. At kung ano ang koneksyon ng mga bata kay Althea at sa akin. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking likod. Ang misteryo ay unti-unting nabubuo at ang bawat piraso ng puzzle ay nagtuturo sa isang direksyon. Ngayon, hindi na ako basta isang dating pulis na naghahanap ng kapayapaan. Ako ay isang tao na naghahanap ng katotohanan. At handa akong gawin ang lahat para lang malaman iyon. Ang peklat sa braso ni Isay at ang mga matang kumikislap ng may pagkakapareho sa aking pamilya ay hindi na isang simpleng pagdududa. Ito ay naging isang matinding pag-uusisa, isang apoy na unti-unting lumalaki sa aking dibdib. Ang mga bulong-bulungan tungkol kay Ate Marisa, ang biglaang paglisa ni Althea noon, lahat ay nagsisimulang bumuo ng isang larawan na hindi ko kayang tanggapin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking pakiramdam. Hindi ko alam kung ano ang totoo, ngunit may isang bagay na nagsasabi sa akin na ang aking nakaraan at ang buhay ni Althea ay mas malalim na konektado kaysa sa aking naisip. Isang hapon, habang abala si Althea sa paghahanda ng hapunan, nakita ko si Ligaya, ang bunso, na humihinga ng mabigat. Ang kanyang noo ay mainit. Althea, si Ligaya, nilalagnat, sabi ko, may pag-aalala sa aking boses. Agad na lumapit si Althea. Hinawakan niya ang noo ni Ligaya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naku, ang init mo, anak. Nagsimula siyang maghanap ng gamot, ngunit halata ang kanyang pagkataranta. Ang pinakamalapit na butika ay nasa bayan at malayo iyon sa lunti ang buhay. Wala siyang sariling sasakyan. Althea, ako na ang maghahatid sa kanya sa klinika, sabi ko, mabilis na binuhat si Ligaya. Hindi na tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Nag-aalangan si Althea, ngunit nang makita niya ang pagbilis ng paghinga ni Ligaya, sumunod na rin siya. Mabilis kong inilagay si Ligaya sa likod ng aking sasakyan at sumunod si Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala,
at nakikita ko ang takot sa kanyang mukha. Habang nagmamaneho ako, tahimik si Althea. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Ligaya. Sa rearview mirror, nakita ko ang pagtaas-baba ng dibdib ng bata. Ang puso ko ay kumirot. Para silang isang pamilya na kailangan ng tulong, at ako ang tanging makakatulong sa kanila sa sandaling iyon. Nang makarating kami sa maliit na klinika sa bayan, agad na inasikaso si Ligaya ng nurse. Si Althea ay nakatayo sa tabi ko, mahigpit na nakakapit sa akin, tila hinahanap ang suporta. Okay lang yan, Althea, bulong ko. Magiging maayos din ang lahat. Tumango siya, ngunit hindi nagsalita. Maya-maya, lumabas ang nurse, may ngiti sa labi. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Althea. Viral fever lang po ito. Pahinga lang po at gamot, magiging okay na po siya. Nakaramdam ako ng matinding pagluwag ng kalooban. Pero ang isang bagay na sinabi ng nurse ay nagpatayo ng balahibo sa akin. Salamat naman po, sabi ni Althea. Wala yon, Ma'am Althea, sabi ng nurse. Kayo talaga, kayo ang pinakamalakas na ina na nakilala ko. 5 sabay-sabay? Isang himala po talaga yan. Naalala ko pa noong ipinanganak niyo sila dito. Ang daming nagulat. Natigilan si Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nilingon niya ang nurse at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang nurse naman ay tila napansin ang tensyon sa pagitan namin. Ay, pasensya na po, sabi ng nurse, tila nahihiya. Basta po, magpagaling kayo, Ligaya. Malakas ang mama mo, kaya magiging malakas ka rin. Nilingon ko si Althea. Ang kanyang mukha ay namutla. 5 sabay-sabay, bulong ko. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pagbalik namin sa lunti ang buhay, buhat ko pa rin si Ligaya. Naging tahimik ang biyahe. Nagkunwari si Althea na abala sa pag-aalaga kay Ligaya, ngunit ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko na matiis ang mga tanong sa aking isip. Nang makatulog na si Ligaya, lumapit ako kay Althea. Althea, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahina. Narinig mo naman ang sinabi ng nurse. Gusto kong malaman ang lahat, Althea, git ko. 5 sabay-sabay? Totoo ba iyon? At sino ang ama? Napayo ko si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi mo maiintindihan, Victor. Subukan mo akong ipaintindi, Althea, sabi ko, may bahid ng sakit sa aking boses. Ang lahat ng ito ay masyadong maraming tanong. At pakiramdam ko, may malalim kang tinatago sa akin. Nagsimula siyang umiyak, tahimik. Ang sakit, Victor. Ang sakit ng nakaraan. Ayokong balikan. Hindi mo kailangang balikan mag-isa, sabi ko, lumapit sa kanya at sinubukan siyang hawakan. Ngunit umiwas siya. Mas mabuti kung hindi mo na ako kilala, sabi niya habang umiiyak. Kaysa malaman mo ang lahat ng nangyari sa akin. Pero gusto kong malaman, Althea, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng desperasyon. Gusto kong malaman kung bakit. Kung paano. At kung may kinalaman ba ako sa lahat ng ito. Biglang tumayo si Althea at lumayo sa akin. Wala kang kinalaman, Victor. Wala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng iba. Alam kong may malaki siyang itinatago. At alam kong may kinalaman ako sa lihim na iyon. Ang mga salita ng nurse, ang mga bulong-bulungan, ang mga bakas sa braso ni Isay, lahat ay nagtuturo sa isang direksyon. Kinagabihan, habang nasa bahay ako, hindi ako makatulog. Ang 5 sabay-sabay na sinabi ng nurse ay patuloy na umalinggaw sa aking isip. Posible ba? Impossible. Pero sa mundo ng mga himala, ano ang imposible? Nagdesisyon akong bisitahin ang online library ng lumang ospital na iyon. Gamit ang aking tablet, sinimulan kong mag-research tungkol sa multiple births sa lugar na iyon sa mga petsa na posibleng nanganak si Althea. Ilang oras akong naghanap, ngunit walang konkretong impormasyon. Ngunit may isang bagay na nakapukaw ng aking pansin. Isang lumang balita mula sa isang lokal na pahayagan, 5 taon na ang nakalipas. Hindi tungkol sa 5 bata, kundi tungkol sa isang kaso ng medical malpractice sa isang ospital sa Maynila na may kinalaman sa fertility treatments. Ang pangalan ng doktor na nabanggit sa artikulo ay pamilyar. Jose Mercado.
Siya ang doktor na inirekomenda sa akin ni Ate Marisa noon para sa isang kaibigan niya na nahihirapan magkaanak. May koneksyon ba? O nag-iisip lang ako ng kung ano-ano? Ang pagdududa ay naging isang matinding pagnanais na alamin ang lahat. Bumalik ako sa luntiang buhay kinabukasan. Gusto kong makita ang lahat ng 5 bata nang magkakasama ng malinaw. At gusto kong makita kung gaano sila magkakahawig. Pagdating ko sa bukid, nakita ko si Althea. Ang 5 bata na abala sa paglalaro sa ilalim ng isang puno. Nagtatawanan sila, masaya. Ngunit nang makita ko silang lahat, nang magkakasama, nang sabay-sabay, ang aking hinala ay naging isang malaking kumpirmasyon. Ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang personalidad, ngunit mayroon silang isang bagay na pare-pareho. Ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga galaw, ang kanilang buhok. Lahat ay may bahid ng Althea. Ngunit mayroon ding isang bagay na pamilyar sa akin. Isang bagay na hindi ko maaaring tanggihan. Para silang isang set ng 5 of a kind. Lahat sila ay tila kambal. At sa sandaling iyon, alam kong nalaman ko na ang isang malaking bahagi ng lihim ni Althea. Lumapit ako sa kanila, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Tiningnan ko sila isa-isa, bawat isa ay tila nagpapakita ng isang piraso ng puzzle. At nang makita ko ang pinakabata, si Ligaya, nakamukhang kamukha ko ang kanyang mga mata, isang malaking revolusyon ang nangyari sa aking isip. Ang aking hinala ay naging isang katotohanan. Ang lahat ng 5 bata ay magkakamukha. Lahat sila ay may kakaibang pagkakapareho. At ang katotohanang iyon ay nagpabago sa lahat. Alam ko na. Alam ko na ngayon ang isa sa mga pinakamalaking lihim ni Althea. Hindi ko na kayang pigilan. Ang pagdududa, ang paghinala, ang lahat ng nakita ko, ang mga mata ni Ligaya na kamukhang kamukha ko, ang pagkakapareho ng 5 bata, ang bakas ng sugat ni Isay, ang sinabi ng nurse. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang katotohanan na mas malaki pa sa aking naisip. Hindi na lang ito tungkol kay Althea. Tungkol na ito sa akin at sa aking nakaraan. Ang galit at sakit na naramdaman ko kay Althea, dahil sa biglaan niyang paglisan noon, ay unti-unting napapalitan ng awa at pag-unawa. May tinatago siyang matinding pasakit. At alam kong may kinalaman ako doon. Bumalik ako sa luntiang buhay. Nakita kong nag-iisa si Althea sa labas, nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay malungkot, tila may malalim na iniisip. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Althea, tawag ko, mahina ang aking boses. Nagulat siya. Victor, bakit ka narito? Kailangan nating mag-usap, sabi ko, seryoso ang aking mukha. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang 5 bata, Althea. Totoo ba ang sinabi ng nurse? Nasabay-sabay silang ipinanganak? Napakapit si Althea sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay namutla. Victor, pakiusap, wag mo nang itanong iyan. Hindi ko kayang balikan ang nakaraan. Pero kailangan mong gawin, Althea, git ko, lumuhod sa harap niya. Dahil ang nakaraang iyan ay may kinalaman sa akin. Sa ating dalawa. Ang mga bata, Althea, nakikita ko ang sarili ko sa kanila. Lalo na kay Ligaya. Sabihin mo sa akin, Althea. Sila ba ang anak ko? Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang umiyak, mahina lang, ngunit matindi ang bawat patak ng luha. Victor, hindi ko kayang sabihin sa'yo. Sabihin mo, Althea, sabi ko, lumakas ang aking boses. Ang sakit na nakaraang iyan, hindi lang sa'yo. Matagal akong nagtaka kung bakit ka umalis. Bakit mo ako iniwan ng walang salita? Kung alam ko lang sana di. Nagsimulang humikbi si Althea. Hindi kita iniwan, Victor. Pinilit lang nila ako. Pinilit nila akong lumayo sa'yo. Sino? Tanong ko, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Sino ang gumawa nito sa'yo, Althea? At paano ka nagkaroon ng 5 anak? Sa sandaling iyon, parang bumigay ang lahat ng pader ni Althea. Niyakap niya ako ng mahigpit, at doon niya inilabas ang lahat ng sakit at sama ng loob na matagal niyang tinago. Umiyak siya ng umiyak, habang mahigpit akong nakayakap sa kanya. Victor, patawarin mo ako, bulong niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Hindi ko sinasadya. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko.
Hindi, Althea, sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang likod. Hindi kasalanan mo. Sabihin mo sa akin ang lahat. At doon, nagsimulang magkwento si Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit bawat salita ay tumatago sa aking puso. Naaalala mo ang party sa Batangas noon, Victor, simula niya. Bago tayo maghiwalay. Dinala ako ni Ate Marisa doon. Akala ko gusto niya lang tayong paglapitin. Pero hindi pala. Nanindig ang balahibo ko. At Marisa. Hindi ko alam kung paano, Victor, patuloy niya, umiiyak. Nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako sa isang hotel room, nag-iisa. At pakiramdam ko ay dinungisan ako. Bumuntong hininga ako, ang aking mga kamao ay nakakuyom. At pagkatapos, nagpunta ako sa ospital para magpatingin, sabi niya, puno ng sakit ang kanyang tinig. At doon ko nalaman na nagdadalang tao ako. Hindi lang isa. 5 bata. Imposible raw, sabi ng doktor. Pero nangyari. At anong sinabi ni Ate Marisa? Tanong ko, ramdam ko ang pagtaas ng aking galit. Nilapitan niya ako, Victor, sabi ni Althea, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamuhi. Sinabi niya na huwag akong magsasalita. Nasisirain niya ang buhay mo at ang reputasyon ng pamilya Ramirez kung maglakas loob akong magsalita. Sabi niya, kung mahal kita, lumayo ako. At sinabi niya na wala kang karapatang malaman ang totoo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang sakit na naramdaman ko noon, ang galit ko sa kanyang paglisan, ay napalitan ng isang matinding galit kay Ate Marisa. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. At ang mga bata, Althea, tanong ko, nanginginig ang aking boses. Sila ba ang anak ko? Tumango si Althea, umiiyak. Victor. Hindi ko alam kung paano nangyari dahil hindi ako nagpunta sa anumang fertility treatment. Pero ang sabi ng doktor, posibleng may koneksyon sa iyo. Napasigaw ako sa sakit at gulat. Ang mga bata, sila ang anak ko. Ang mga inosenteng bata na pinaghihinalaan kong anak ng ibang lalaki. Sila ang bunga ng pag-ibig namin na pilit sinira ni Ate Marisa. Ang bawat isa sa kanila ay isang himala, isang patunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong pag-asa. Biglang bumalik ang alaala ng pagbisita ko sa lumang ospital sa Maynila. Ang pangalan ng doktor na si E. Jose Mercado. Ang pag-uusap ni Ate Marisa tungkol sa key fertility treatments noon. May kinalaman ba ito sa lahat? Victor, ang mga bata sila ay anak natin, ulit ni Althea, tumingala sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Sa sandaling iyon, hindi ko na inisip ang lahat ng tanong. Ang mahalaga, narito si Althea. At narito ang aming 5 anak. Althea, walang sinuman ang makakaalam nito, sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang mukha. Pero ngayon, alam ko na. At hinding-hindi ko na kayo iiwan. Pangako. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay bumabaon sa aking balikat. Ang sakit ng nakaraan ay unti-unting naghihilom, napapalitan ng pag-asa. Ngunit ang galit ko kay Ate Marisa ay umakyat sa aking ulo. Hindi ko hahayaan na makatakas siya sa kanyang ginawa. Ang mga anak ko. Ang pag-ibig namin ni Althea. Lahat ay sinira niya. Panahon na para bayaran niya ang lahat. Ang pagbubunyag ni Althea ay parang bombang sumabog sa aking mundo. Ngunit sa halip na sirain ako, ito ay nagpatibay sa akin. Alam kong mayroon akong dapat ipaglaban. At handa akong gawin ang lahat para sa kanila. Habang papalubog ang araw, nakita ko ang 5 bata na naglalaro sa hardin, walang kaalam-alam sa mga lihim na tinatago ng kanilang mga magulang. Sila ang aming pag-asa. Sila ang aming dahilan upang lumaban. At sa sandaling iyon, alam kong ito na ang simula ng isang bagong laban. Isang laban para sa katarungan at isang laban para sa aming pamilya. Ang mga salita ni Althea ay umalinggaw sa aking isip. At Marisa. Ang aking ate. Ang babaeng akala ko ay nagmamalasakit sa akin, ang babaeng laging nagpapaalala sa akin ng aming pangalan at reputasyon, ang siyang nasa likod ng lahat ng sakit at paghihirap ni Althea. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong tumusok sa aking dibdib. Ang lahat ng pagtatago ni Althea, ang kanyang takot, ang kanyang paghihirap, lahat ay naging malinaw ngayon.
Ang kirot ng pagtataksil ay mas matindi pa sa anumang pinsalang natanggap ko sa aking pagiging pulis. Hindi ko matanggap na ang aking sariling dugo ay kayang gumawa ng ganoong klaseng kasamaan. Ngunit ang katotohanan ay narito na, sa harap ng aking mga mata, sa mga luha ni Althea, at sa presensya ng aming 5 anak. Kinabukasan, mas maaga pa sa sikat ng araw, umalis ako sa luntiang buhay. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking nalalaman bilang isang pulis upang mahanap ang katotohanan at mapanagot si Ate Marisa. Ang aking unang hintuan ay ang lumang ospital sa Maynila kung saan nanganak si Althea at kung saan sinabi ng nurse ang tungkol sa 5 sabay-sabay. Nakausap ko ang ilang matatandang nurse na naroon pa rin. Marami sa kanila ang ayaw magsalita, takot. Ngunit sa paggamit ko ng aking dating gi at kaalaman, unti-unti kong nakuha ang kanilang tiwala. Sir, mahirap po ang kasong yan, sabi ng isang matandang nurse, si Aling Tess. Maraming nagtangka ng imbestigahan iyan noon, pero wala ring nangyari. Malakas ang kalaban. Sino, Aling Tess? Tanong ko, seryoso ang aking mukha. Alam kong may alam kayo. Nag-aalangan si Aling Tess, ngunit sa huli, bumuntong hininga siya. Ang sabi-sabi po, may kinalaman daw ang isang maimpluwensyang pamilya. Isang pamilya na kilala sa pagiging malinis at may kapangyarihan. Napakuyom ang aking kamao. Pamilya Ramirez. Nanlaki ang mata ni Aling Tess. Bakit niyo po nasabi yan, sir? Mayroon akong kutob, sagot ko. Mayroon ba kayong maibibigay na impormasyon? Kahit ano. Naalala ni Aling Tess ang isang insidente. May isang doktor po noon, si Jose Mercado, na siyang umasikaso kay Ma'am Althea. Ilang araw pagkatapos manganak ni Ma'am Althea, bigla na lang po siyang nawala. Ni hindi man lang po nagpaalam. Wala ring nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Nanlamig ang buong katawan ko. Jose Mercado. Ang pangalan na binanggit ni Ate Marisa noon. Ang doktor na inirekomenda niya sa isang kaibigan niya. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang sunod kong pinuntahan ay ang lumang apartment building kung saan nakatira si Althea noon sa Maynila. Nakausap ko ang lumang landlady, si Aling Nena, hindi mang Ben sa probinsya. Nako, si Althea, sabi ni Aling Nena. Kawawang bata. Bigla na lang naglaho. May isang babae nga rito na laging bumibisita sa kanya. Mataas ang tingin sa sarili, mayayabang. Ang sabi, kapatid daw ng boyfriend ni Althea. Pinapaalis-alis niya si Althea noon. May hitsura po ba kayo ng babaeng iyon, Aling Nena? Tanong ko, kinakabahan sa aking maririnig. Naman, iho, sabi ni Aling Nena. Matangkad, maganda, pero matalim ang mga mata. Parang laging may galit. Siya yung laging nagbabanta kay Althea. Sinasabi niya na dapat daw lumayo si Althea sa boyfriend niya dahil hindi raw siya angkop para sa kanya. Inilabas ko ang lumang litrato ni Ate Marisa mula sa aking wallet. Siya po ba? Nanlaki ang mata ni Aling Nena. Siya nga. Siya yan, iho. Siya yung laging nagpupunta rito, laging pinagbabantaan si Althea. Niyugyug ako ng matinding galit. Ang lahat ng paghinala ko ay naging katotohanan. Si Ate Marisa nga ang may kagagawan. Siya ang bumalikwas sa buhay namin ni Althea. Kinagabihan, nagpunta ako sa bahay ng isang kaibigan kong pulis, si Leo. Siya ang pinagkakatiwalaan ko. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Leo, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko. Kailangan kong mahanap si Jose Mercado. At kailangan kong malaman ang lahat ng koneksyon niya kay Ate Marisa. Tahimik na nakinig si Leo. Pagkatapos, tumango siya. Victor, delikado ang ginagawa mo. Pero kaibigan kita. Tutulungan kita. Nagsimula kaming maghanap ng impormasyon tungkol kay Mercado. Mahirap siyang hanapin, tila naglaho siya sa hangin. Ngunit bilang dating pulis, alam ko ang mga tricks. Habang naghahanap kami, naalala ko ang isang okasyon noon. Isang family gathering. Kasama si Ate Marisa. May kausap siya noon sa phone, at narinig ko ang bahagyang pagbanggit niya ng Tea Project at Tea Fertility Clinic. Noon, hindi ko pinansin. Ngayon, lahat ay may koneksyon. Biglang may tumawag sa aking cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan akong sagutin, ngunit sa huli, sinagot ko rin.
Victor Ramirez, sabi ng boses sa kabilang linya. Malalim at may filter. Huwag kang manghimasok. Hindi mo gustong magalit ang mga taong mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Kung mahal mo ang pamilya mo, tumigil ka na. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito na nga. Ang babala. Pero hindi ako susuko. Sino ka? Tanong ko, matigas ang aking boses. Ngunit ang tumawag ay ibinaba na ang telepono. Tiningnan ko si Leo. Sila na iyan, sabi ko. Nagsisimula na sila. Alam kong mas lalo pa silang gagawa ng masama. At alam kong malapit na kami sa katotohanan. Ang lahat ng ito ay patunay na tama ang hinala ko. At patunay na si Ate Marisa ang nasa likod ng lahat. Ang paghahanap sa katotohanan ay naging isang personal na krusada. Hindi lang para kay Althea, kundi para na rin sa aking mga anak. At para sa hustisya. Ang mga anino ng nakaraan ay unti-unting lumalabas at handa akong harapin ang mga ito. Hindi na ako susuko. Hindi na ako aatras. Ang mensaheng nakuha ko mula sa hindi kilalang numero ay nagpatunay sa aking hinala. May mas malalim na koneksyon si Ate Marisa sa lahat ng ito. Ang kanyang mga pagbabanta, ang kanyang paglitaw sa probinsya, at ngayon ang mga tawag na ito, lahat ay nagsasabi na nagagalit siya dahil sa aking paghahanap sa katotohanan. Pero hindi na ako natatakot. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Para sa aking mga anak, para kay Althea, at para sa hustisya, kailangan kong lumaban. Hindi ko nahahayaang may makapinsala sa kanila o sa aming pamilya. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa luntiang buhay, narinig ko ang tawag sa telepono ni Victor. Ang kanyang boses ay naging matigas at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng galit. Nakarinig ako ng ilang salita na ibabala at ti pamilya at agad kong naintindihan na may nanganganib. Victor, sino yon? Tanong ko, lumapit sa kanya ng may pag-aalala. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. Wala yon, Althea. Huwag kang mag-alala. Huwag akong mag-alala, sabi ko, humawak sa kanyang braso. Narinig ko ang lahat. Nagsisimula na sila, di ba? Nagsisimula na silang takutin ka. Napabuntong hininga si Victor. Althea. Pero hindi ako susuko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Para sa'yo, para sa atin at para sa mga bata. Nagsimula akong matakot. Ang aking lihim ay hindi na lihim. At ngayon, si Victor ang nanganganib. Ang alaala ng nakaraan, ang sakit at kahihiyan ay muling bumalik. Ayokong maranasan niya ang lahat ng pinagdaanan ko. Victor, pakiusap, itigil mo na, sabi ko, lumuluha. Ayokong mapahamak ka. Ang lahat ng ito ay masyadong delikado. Althea, hindi ko pwedeng itigil, sabi niya, mahigpit na humawak sa aking mga kamay. Hindi na ako ang dating Victor na walang alam. Ngayon, alam ko na. At kailangan kong labanan sila. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Sa loob ng maraming taon, nag-iisa akong lumaban. Ngayon, may kasama na ako. Kung ganoon, sabi ko, habang pinupunasan ang aking mga luha. Tutulungan kita. Hindi mo ito kailangang gawin mag-isa. Sa loob ng ilang araw, nagsimula kaming magplano. Alam kong kailangan naming magkaroon ng matibay na ebidensya laban kay Ate Marisa. Kailangan naming mahanap si Ike Jose Mercado. Naalala ko ang isang maliit na detalye mula sa gabing iyon. Bago ako nawalan ng malay, may nakita akong isang pamilyar na bagay sa sahig. Isang panyo. Itim na panyo na may bordang inisyal na E. Hindi ko gaanong pinansin noon, ngunit ngayon, naniniwala akong may kinalaman iyon sa lahat. Victor, naalala ko ang isang bagay, sabi ko, habang naghahanap ako. Sa aking lumang kahon ng mga lumang gamit. Isang panyo. Itim. May bordang inisyal na E. Nakita ko iyan sa hotel room bago ako nawalan ng malay. Nanlaki ang mata ni Victor. Sigurado ka? Sagot ko. Napakalinaw ng alaala ko. Ito. Inilabas ko ang isang lumang kahon, puno ng mga lumang litrato at sulat. Sa ilalim ng lahat ng ito, nakita ko ang isang maliit na itim na panyo. May bordang E sa gilid. Hinawakan ni Victor ang panyo. Ito ang kailangan natin, Althea. Ito ang magiging susi.
Pero may isang bagay pa. Ang taong gumawa sa akin noon. Hindi ko maalala ang kanyang mukha, ngunit alam kong kasama siya ni Marisa. May nakita akong lalaki na kasama niya noon, sabi ko, habang pinipilit kong alalahanin ang detalye. Matangkad, may peklat sa kaliwang pisngi. Siya ang gumawa sa akin noon. Nanahimik si Victor. Hindi lang siya ang gumawa nito sa'yo, Althea. Mayroong isa pang mas malaking kasinungalingan na kailangan nating malaman. Isang hapon, nakatanggap kami ng isang email mula kay Leo, ang kaibigan ni Victor. May nakita siyang impormasyon tungkol kay Jose Mercado. Nakatira pala ito ngayon sa ibang bansa at nagtatago. Ang pinakamalaking revelasyon ay ang lumang business card ni E.C. Mercado na nakita sa mga files ng National Bureau of Investigation, DNB, na may maliit na simbolo ng isang pribadong kumpanya. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng isang malapit na kaibigan ng pamilya Ramirez, si Don Fernando de la Cruz. Don Fernando de la Cruz, bulong ni Victor, nanlalaki ang kanyang mga mata. Impossible. Bakit, Victor, tanong ko. Si Don Fernando, siya ang nagtayo ng foundation na sumusuporta sa mga pulis. At siya ang pinakamalaking donor ng kumpanya ni Ate Marisa, sabi niya, hindi makapaniwala. At siya ang nagbigay ng pondo sa fertility clinic na pinuntahan noon ni Ate Marisa. Biglang lumiwanag sa akin ang lahat. Hindi lang si Marisa. May mas malaking tao sa likod ng lahat. Ang panyo na may burdang ay hindi para kay Marisa. Ito ay para sa taong naghahanap ng sa kanyang pangalan. Ang na simbolo ng kapangyarihan. Ang aking hinala ay naging isang katotohanan. Ang lalaking may peklat sa pisngi, ang taong ginamit ni Marisa, ay hindi ang tunay na may kagagawan. May mas malaking kasinungalingan. Victor, ang lalaking may peklat sa pisngi. Sabi ko habang pinipilit kong alalahanin ang lahat. Hindi siya ang ama. Alam ko. May iba. May iba pang mas malalim. Niyakap ako ni Victor. Althea, magtiwala ka sa akin. Hahanapin natin ang katotohanan. Ang lahat ng ito ay malapit ng matapos. Ang lihim na tinig na nagbabanta kay Victor, ang lihim na tinig na nagpatahimik sa akin ng maraming taon, ay unti-unting lumalabas sa dilim. Ngayon, alam kong hindi lang si Marisa ang kalaban. Mayroon pang mas malalim, mas makapangyarihang tao sa likod ng lahat. At handa na kaming harapin sila. Ang pagtuklas sa panyo na may bordang at ang koneksyon ni Don Fernando de la Cruz ay nagbigay ng bagong direksyon sa aming paghahanap sa katotohanan. Hindi lang ito tungkol kay Ate Marisa, may mas malalim at mas makapangyarihang tao sa likod ng lahat. Ang galit ko ay lumalim, ngunit ang aking determinasyon ay mas matindi. Hindi ko hahayaang makatakas sila. Para sa aking pamilya, kailangan kong labanan sila. Dumating ang araw ng paghaharap. Naka-schedule ang isang family dinner sa bahay ng aming lola sa Maynila, na dinaluhan din ni Ate Marisa. Ito ang perpektong pagkakataon. Kasama ko si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matapang. Pagdating namin, nakita namin si Ate Marisa na nakaupo sa sala, kausap ang iba pang miyembro ng pamilya. Nang makita niya kami, biglang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Victor, anong ginagawa niya rito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay malamig. Hindi siya nabibilang dito. Siya ang magiging asawa ko, ate, sagot ko, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Althea. At siya ang ina ng mga anak ko. Napatawa si Ate Marisa, isang tawang puno ng pang-aasar. Anak mo. Hindi ka ba nahihiya, Victor? Ang mga batang yan galing sa isang iskandalo. Alam ko ang lahat, Ate Marisa, sabi ko, ang aking tinig ay matigas. Alam ko ang ginawa mo kay Althea. At alam ko rin ang tungkol sa Jose Mercado at sa fertility clinic ni Don Fernando. Nanlaki ang mga mata ni Ate Marisa. Ang kanyang mukha ay namutla. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo kay Althea noon, sabi ko. Kung paano mo siya pinagbantaan. Kung paano mo siya pinilit na umalis sa buhay ko. Anong pinagsasabi mo, Victor, sabi ni Ate Marisa, pilit na nagpapanggap na walang alam. Nabaliw ka na ba? Walang alam ang babaeng yan. May alam ako, ate, sabi ko, inilabas ang itim na panyo na may bordang. Naaalala mo ba ito?
Ito ang naiwan mo sa hotel room kung saan mo pinlano ang lahat ng kasamaan mo kay Althea. Nanginginig ang mga kamay ni Ate Marisa. Lihim iyan ng pamilya, Victor. Hindi mo pwedeng ipagsabi. At ang mga anak ko, ate, tanong ko. Lihim din ba iyan? Ang mga bata na bunga ng iyong kasamaan. Ang mga bata na pinahirapan mo ang kanilang ina sa loob ng 15 taon. Biglang pumasok si Don Fernando de la Cruz sa sala. Anong gulo ito, Marisa? Tanong niya, ang kanyang tinig ay malalim. Wala po, Don Fernando, sagot ni Ate Marisa, nanginginig. Nagpapanggap lang po ang kapatid ko na may alam. May alam ako, Don Fernando, sabi ko, tiningnan siya ng diretso sa mata. Alam ko ang tungkol sa iyong fertility clinic. Alam ko ang tungkol sa Jose Mercado. At alam ko ang lahat ng koneksyon mo sa lahat ng nangyari kay Althea. Nanlaki ang mga mata ni Don Fernando. Anong pinagsasabi mo, Victor? Alam ko na ikaw ang may kinalaman sa ginawa ni Marisa kay Althea, sabi ko. At alam ko na ang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng 5 anak si Althea. Nagulat ang lahat ng miyembro ng pamilya. Walang sinuman ang nakakaalam ng lahat ng ito. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Leo, kasama ang isang matandang lalaki. Si Jose Mercado. Mercado, sigaw ni Don Fernando, namumutla. Hindi ka na makakatakas, Don Fernando, sabi ni Leo. Mayroon tayong witness. At mayroon tayong ebidensya. Nagsimulang magsalita si Mercado. Patawad, Ma'am Althea. Patawad, Victor. Pinilit lang ako ni Don Fernando at ni Ma'am Marisa na gawin ang lahat ng ito. Si Don Fernando po ang tunay na may-ari ng fertility clinic na kung saan ginawa ang in vitro fertilization kay Ma'am Althea. At si Ma'am Marisa po ang nagplano ng lahat. Twist, nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang sinabi niya. Ang mga bata, Victor, hindi sila galing sa natural na paraan. Ginawa namin ang isang in vitro fertilization. At ang sperm cells na ginamit sa iyo ng galing, Victor. Noong nasa ospital ka, matapos kang masugatan sa isang operasyon, kinuha namin ang iyong sperm cells nang walang pahintulot. Akala namin ay hindi ka na magkakaanak. At ginamit namin yon kay Ma'am Althea, para magkaroon ng bunga ang pagmamahalan nyo, at para matupad ang pangarap ni Don Fernando na magkaroon ng anak na Ramirez na mamumuno sa kanyang negosyo, dahil hindi niya nagawa iyon sa kanyang sariling anak. Nilinlang lang ni Ma'am Marisa si Ma'am Althea at si Don Fernando. Ang totoo, ginamit lang niya ang sitwasyon para sirain ang inyong relasyon dahil ayaw niyang maging bahagi ng pamilya Ramirez si Ma'am Althea. Nagsimulang umiyak si Althea. Ang lahat ng ito ay masyadong maraming impormasyon. Ang 5 bata, hindi lang sila anak namin. Sila ay bunga ng isang matinding kasinungalingan at pagtataksil. Hindi totoo yan, sigaw ni Ate Marisa, pilit na nagtatago sa likod ni Don Fernando. Sinungaling ka, Doktor. Mayroon tayong ebidensya, Marisa. Sabi ni Leo. Ang mga dokumento, ang mga test results, at ang testimonya ni Mercado. Sa sandaling iyon, bumagsak ang lahat kay Ate Marisa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Si Don Fernando naman ay tuluyan ng namutla. Anak ko, bulong ko, yumakap kay Althea. Sila ang anak natin, Althea. Tumango si Althea, umiiyak. Victor. Hindi ko rin alam. Akala ko ay bunga lang sila ng masamang pangyayari. Pero ngayon alam ko na. Ang galit ko ay napalitan ng isang matinding pagmamahal. Ang mga bata. Sila ang bunga ng pag-ibig namin kahit na sa pinakamalungkot na paraan. Sa sumunod na mga sandali, dumating ang mga pulis, kasama ang mga opisyales ng ED. Inaresto si Ate Marisa at si Don Fernando. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ay gulat at hindi makapaniwala. Victor ang mga bata. Sabi ni Althea habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Paano natin sasabihin sa kanila? Niyakap ko siya ng mahigpit. Althea, sa ngayon, ang mahalaga ay magkasama tayo. Hindi ko hahayaang may makapinsala sa inyo. Pangako. Tumingin ako sa labas sa dilim ng gabi. Ang aming pamilya ay dumaan sa matinding pagsubok. Ngunit sa huli, natuklasan namin ang katotohanan. Ang mga anino ng nakaraan ay nawala na. At ngayon, handa na kaming harapin ang kinabukasan, magkasama.
Ang pinakamalaking pagbubunyag ay tapos na. Ngayon, ang healing process naman. Ang pagbuo ng isang bagong pamilya. At ang pagtukla sa isang bagong buhay na puno ng pagmamahalan, pag-asa, at kapayapaan. Ang paghaharap kay Marisa at Don Fernando ay nag-iwan ng malalim na bakas sa aming lahat. Ang katotohanan ay mas masakit at mas komplikado kaysa sa aming inakala, ngunit sa kabila ng lahat, mayroong kaginhawaan sa pagkaalam ng totoo. Si Marisa at Don Fernando ay nakakulong at naghihintay na harapin ang katarungan. Ang mga ebidensya ay sapat upang mapanagot sila sa kanilang mga kasalanan. Sa mga sumunod na araw, ang buong pamilya Ramirez ay nagkaroon ng malalim na pag-uusap. Marami ang nagulat, galit at nalulungkot sa ginawa ni Marisa. Ngunit sa huli, ang pagmamahalan sa pamilya ang nanaig. Nagbigay sila ng buong suporta sa amin ni Victor. Ang aking ama't ina, pati na rin ang mga kapatid ni Victor na walang alam sa kasamaan ni Marisa, ay labis na nagalit sa kanilang ginawa, ngunit niyakap nila kami ng buong puso. Isang linggo matapos ang lahat, dinala ni Victor ang isang abogado upang tulungan akong ayusin ang lahat ng legal na papeles. Ang aking mga anak ay walang birth certificate, walang opisyal na pangalan. Ang pag-aayos ng kanilang pagkakakilanlan ay isang malaking hakbang tungo sa pagiging normal ng aming buhay. Huwag kang mag-alala, Althea, sabi ni Victor habang hawak ang aking kamay. Aayusin natin ang lahat. Ngayon, may karapatan na sila sa isang opisyal na pangalan, sa isang maayos na buhay. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng matinding ginhawa. Sa loob ng 15 taon, nagtago ako sa takot at kahihiyan. Ngayon, malaya na ako. At ang aking mga anak ay magiging malaya rin. Pagkatapos ng ilang linggo ng paglalakad sa mga opisina ng gobyerno at pakikipag-usap sa mga opisyales, sa wakas ay nakuha na namin ang mga birth certificate ng mga bata. Ang kanilang mga pangalan ay opisyal na. Isay Ramirez, Jojo Ramirez, Mayumi Ramirez, Junior Ramirez at Ligaya Ramirez. Ang bawat pangalan ay nagdadala ng bagong pag-asa. Mama, may pangalan na po kami, masiglang sigaw ni Ligaya habang niyayakap ang kanyang birth certificate. Niyakap ko sila ng mahigpit. Ang kanilang mga ngiti ay ang pinakamagandang gantimpala. Mga anak, sabi ko, lumuluhang pinupunasan ang aking mga mata. Ngayon, opisyal na tayong pamilya. At si Papa Victor ninyo, siya ang magiging protector ninyo habang buhay. Tumingin ako kay Victor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Niyakap niya kaming lahat, ang aming pamilya, na ngayon ay buo na. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pakikipag-usap sa mga bata tungkol sa lahat ng nangyari. Alam kong masyado pa silang bata para maintindihan ang buong detalye, ngunit kailangan nilang malaman ang totoo sa tamang paraan. Isang gabi, matapos ang aming hapunan, pinaupo namin ni Victor ang mga bata sa sala. Mga anak, simula ni Victor, ang kanyang boses ay malumanay. Mayroon kaming sasabihin sa inyo. Nakinig silang mabuti. Naalala niyo yung tinatawag niyong Tito Victor, tanong ko. Tumango naman sila. Siya ang inyong papa, sabi ko, at nakita ko ang pagtataka sa kanilang mga mata. Matagal nating itinago ang katotohanan, mga anak. Pero ngayon, oras na para malaman niyo ang totoo. Sinimula ni Victor na ipaliwanag ang lahat sa simpleng paraan. Tungkol sa aming pagmamahala ni Althea noon, ang paghihiwalay at kung paano kami muling pinagtagpo. Hindi namin nabanggit ang masasamang detalye ng ginawa ni Marisa. Nais naming lumaki sila na may pagmamahalan at pag-unawa. Kaya po pala kamukha ka namin, Papa Victor, masiglang sigaw ni Jojo, at tumakbo papalapit kay Victor para yakapin ito. Niyakap din si Victor ng iba pa naming mga anak. Si Isay na tahimik ay ngumiti. Si Mayumi ay humawak sa kanyang kamay. Si Junior ay umakyat sa kanyang likod. At si Ligaya ay hinalikan siya sa pisngi. Napaiyak ako sa tuwa. Ang kanilang pagtanggap ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Sa mga sumunod na linggo, naging abala kami sa pagbuo ng aming buhay sa luntiang buhay. Tinulungan ako ni Victor sa pagpapaganda ng bukid. Nagtanim kami ng mas maraming gulay at prutas. Nagdagdag kami ng mga manok at baka. Ang luntiang buhay ay naging isang tunay na tahanan, puno ng buhay at pagmamahalan. Madalas kaming lumabas ni Victor, kasama ang mga bata. Nagagala kami sa bayan, pumupunta sa beach. Ipinakilala ko sila sa mga kapitbahay.
Unti-unti, nakalimutan ng mga tao ang mga bulong-bulungan at nakita nila kami bilang isang masaya at buong pamilya. Isang gabi, habang naglalakad kami sa bukid, sa ilalim ng buong buwan at mga bituin, napansin ko ang isang bagay na maliwanag na nakatayo sa gitna ng bukid. Isang maliit na gazebo, puno ng mga ilaw. Althea, sabi ni Victor, lumuhod sa aking harap. Matagal na akong naghihintay sa pagkakataong ito. Marami tayong pinagdaanan. Marami tayong nawala. Pero mas marami tayong nakita. Ang pagmamahalan natin at ang mga anak natin. Sila ang bunga ng ating pag-ibig. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob, mayroong isang singsing na kumikinang sa ilalim ng buwan. Althea Salvador, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Papakasalan mo ba ako? Magpakailanman, magkasama nating bubuin ang pamilyang ito. Hindi lang sa pangalan kundi sa puso at kaluluwa. Napaiyak ako. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ang lahat ng sakit at lungkot ay nawala, napalitan ng matinding kaligayahan. Victor, sabi ko, lumuluhang tumango. Papakasalan kita. Niyakap niya ako ng mahigpit, at sa sandaling iyon, alam kong ito na ang bagong simula ng aming buhay. Ang aming pamilya ay sa wakas ay buo na, at handa kaming harapin ang kinabukasan ng magkasama, puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ang luntiang buhay ay naging simbolo ng aming bagong buhay, isang buhay na puno ng kapayapaan at kaligayahan. Ang araw ng aming kasal ni Althea ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan at kaligayahan. Walang magarbo, walang maraming bisita, tanging ang aming pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Naganap ang seremonya sa gitna ng luntiang buhay, sa ilalim ng asul na kalangitan at sariwang hangin na maihalong amoy ng lupa at mga sariwang bulaklak. Ang mga bata, nakasuot ng malinis na damit, ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa aming kasal. Napakasaya ko habang nakikita ko si Althea na naglalakad patungo sa akin, suot ang isang simpleng puting damit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, at ang kanyang ngiti ay mas matingkad pa kaysa sa sikat ng araw. Sa likod niya, masiglang sumusunod ang aming 5 anak na tila mga maliliit na anghel. Sila ang aming saksi, ang aming patunay na ang pagmamahalan ay kayang lagpasan ang anumang pagsubok. Tito Victor, ang ganda ni Mama, bulong ni Ligaya, habang humihila sa kamay ko. Ang ganda nga, anak, sagot ko, lumuluhang pinupunasan ang aking mga mata. Nang makarating si Althea sa aking tabi, hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Althea, sa wakas, ikaw na, bulong ko. Ikaw rin, Victor, sagot niya, at nakita ko ang kanyang mga luha. Ang aming sumpaan ay simple, ngunit puno ng katapatan. Pangako na mananatili kaming magkasama sa hirap at ginhawa, sa sakit at ligaya. Pangako na poprotektahan namin ang aming mga anak at bubuin ang isang pamilyang puno ng pagmamahalan. Pagkatapos ng kasal, ang buhay sa luntiang buhay ay naging mas makulay at mas masaya. Tinupad ko ang aking pangako. Tinalikuran ko ang lahat ng pangarap ko sa syudad, ang aking dating trabaho bilang pulis, at ang lahat ng karangyaan. Nakita ko na ang tunay na kapayapaan at kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga materyal na bagay, kundi sa simpleng buhay, sa piling ng aking pamilya. Ginugol ko ang aking mga araw sa pagtatrabaho sa bukid kasama si Althea. Tinulungan ko siya sa pagtatanim, pag-aani, at pag-aalaga sa mga hayop. Naging bahagi na ako ng pang-araw-araw na gawain sa bukid. Sa bawat pagtanim ng binhi, sa bawat pagdiligi ng halaman, naramdaman ko ang pagtubo ng pag-asa. Ang mga bata ay mas lumaki ng mas masaya. Tinuruan ko sila kung paano maglaro ng basketball at volleyball. Tinuruan ko sila kung paano magbasa ng mapa at kung paano magtago sa dilim, mga simpleng aral sa pagtatanggol sa sarili. Si Althea naman ang nagturo sa kanila tungkol sa pagmamahal sa kalikasan, sa pagtatanim, at sa pag-aalaga sa hayop. Papa Victor, tingnan mo po, masiglang sigaw ni Jojo, habang pinapakita ang isang maliit na palaka. Ang galing mo, anak, sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang ulo. Mas madalas kaming nagtatawanan. Mas madalas kaming nagkakasama. Ang bawat gabi ay puno ng kwentuhan at tawanan. Ang mga bata ay laging nakayakap sa amin, at ang kanilang presensya ay nagpapawi ng anumang pagod. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo kami ni Althea sa labas ng aming bahay, nakatanaw sa malawak na bukirin.
Ang kulay kahel ng kalangitan ay nagbigay ng kakaibang ganda sa paligid. Ang mga bata ay abala sa paglalaro sa ilalim ng puno, ang kanilang mga tawanan ay umalingaw sa hangin. Victor, masaya ka ba? Tanong ni Althea, habang sumasandal sa aking balikat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Napakasaya ko, Althea. Ito ang pangarap na matagal kong hinahanap. Hindi ko akalain na makikita ko ang lahat ng ito sa isang lugar na matagal kong nilisan. Salamat, Victor, sabi niya. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Salamat sa pagmamahal mo sa mga bata. Salamat din sa iyo, Althea, sagot ko. Ikaw ang nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. At ang mga anak natin sila ang pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Tiningnan ko ang mga bata. Sila ay malayang tumatakbo, masaya at walang takot. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Wala na ang mga lihim. Ang lahat ay malinaw. At ang lahat ay puno ng pagmamahalan. Ang luntiang buhay ay naging simbolo ng aming bagong simula. Isang lugar kung saan ang pagmamahalan ay lumago, kung saan ang mga sugat ng nakaraan ay gumaling, at kung saan ang mga pangarap ay naging totoo. Pinikit ko ang aking mga mata, nilalasap ang bawat sandali. Ang amoy ng sariwang hangin, ang tunog ng mga ibon, ang tawanan ng aking mga anak, at ang presensya ng babaeng mahal ko. Ito ang tunay na kapayapaan. Ito ang tunay na kaligayahan. Ito ang pangarap na natupad. Salamat sa pagkakataong ito na isulat ang kwentong ito. Kung mayroon pa kayong ibang kailangan, huwag mag-atubiling magtanong. Sa aming minamahal na mga mambabasa, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pahina ng kwentong ito. Ang inyong presensya, mula simula hanggang sa huling kabanata, ay siyang naging inspirasyon upang buuin ang bawat detalye ng buhay ni Victor at Althea. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, puno ito ng mga balakid, sakit, at mga lihim na tila imposibleng ilantad. Ngunit sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, nandoon kayo, kasama namin, sumasaksi sa kanilang pagbangon. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe para sa akin. Nadama ko ang bawat sakit, bawat kaba, at bawat ligaya na pinagdaanan ng mga tauhan. Naging saksi ako sa kanilang pagtitiis, sa kanilang pagmamahalan, at sa kanilang paghahanap sa katotohanan. Higit pa sa isang simpleng kwento, nais kong ipaabot sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig ay tunay na makapangyarihan. Na sa kabila ng lahat ng pagtataksil at kasinungalingan, mananaig ang katotohanan. At na ang pagpapatawad at pag-asa ay laging nariyan, naghihintay na ating yakapin, upang makahanap tayo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat damdamin na nais kong iparating. Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito sa bawat isa sa atin na patuloy na lumaban para sa pagmamahalan, para sa pamilya, at para sa katarungan. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta. Kung mayroon man kayong mga saloobin o tanong, malugod ko itong tatanggapin. Ang inyong mga komento ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay. Lubos na gumagalang. Ang inyong manunulat.